good afternoon. Welcome back to my channel. Sa video ito guys, makinig ka ng salita ng Diyos na ihatid sa atin ni Pastor Anter Kalipusan tungkol sa our greatest hope. Sana guys, ma-inspire kayo sa video na makinig ninyo ngayon at sa mensahe ay mabless kayo. So yun guys, panoorin nyo ito. Itong sumpay, no? Pero kita, isip mga anak sa Diyos, we declare victory after victory of our Lord Jesus Christ. Amen. So, again, we are now in the month of April, and we're continuing sa Lenten season, and this is part of our Lenten series. And I'm so blessed that as we go along, padayon ang matagusa, no? Uhaw. Hindi mo tupad. Uhaw, bagyod ka. Well, as what we are talking about this morning, that one Sunday school, this is the season to talk about the gospel again. So it's about the evangelism. And this sermon will continue to overpower us through the love of God. Gamoy atong nahimong greatest hope sa atong kinabuhi. Amen? So again, I may request everyone to stand for our scriptures from 1 Peter chapter 1 verse 3 to 5 na lang tanong. Let us all read together. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, with true faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to reveal in the last time. Let us all pray. Almighty Father, we honor you with all these words that gave us the true hope. These words of God really manifested that we have to be trustful in you. That these words that redeem us, that whatsoever situations na mong gipuy-an karong panahon, dili kini makapausap, wala kini mahimo sa among kinabuhi, tungod kay ikaw na ang nagmalaugon ka namo. Kung balikan ni Ginoo, lakaw ban ka lang sa padayon ng pagpangalaga di at kanimo. Nagkatuo kami ang kinimong kinabuhi na imong gilukan. Magmabungahon kinay sa mga kalag puno sa iyong kahayobong. Kinitanan ang gibaling tanong tumo o kimaya inubanan sa pag-ampo o pagpaubos diha kang Kristo Jesus. Amen. Amen. So di pa ito manigod, inay duha ka tao na let's walk with Jesus. Let's walk with Jesus. Let's walk with Jesus. Amen? Palihog ka? Again, our greatest hope comes from our Lord Jesus Christ, no? And that greatest hope was a result of a real life sacrifice. Amen. Kitang tanan magingon, real life sacrifice. Real life sacrifice. Ilabi na kay we are bounded, no? Mura na tao na magnet sa pulong sa Diyos. Amen? And I cancel sa mga tao nga ga-devotion nga gihimo lang nilang murag gabasa o dyaryo ang Bible. And I declare that what you're doing in your daily devotion is your relationship with our Lord Jesus Christ. Amen? And that devotions will allow you to see the greatness of God as your hope
in everything that you do, everything that you plan, anything that you think, and anything that you are going to be victorious. Amen? It's because knowing the truth of Jesus Christ, sacrifices and his passion in the cross leads us to understand that we are not an ordinary child of God. Amen? Sa inyong pag-anhi karon, sa inyong paglingkod, sa inyong pagpaminaw, meaning mo mga pulong, do you feel something valuable inside of you? Because if the word said that you are a child of God and the word is God, then I assume that you are really craving, you are thirsty to receive all these words. And even to the mga tao na naglantaw na watching us through this video, I believe it is all for you as well, that God's love is unlimited until these days. Amen. Amen. That is the heart of this sermon today, that we are not an ordinary child of God. Because can you imagine? Jesus is walking with us. And that's the truth, child. That's the truth. That's the truth. And for this Sunday, as we prepare ourselves to celebrate the Holy Week, amen? Inay mo kapag, excited na ba ka sa Holy Week? Mo ba na excited? Uy. Nga nung excited man? Kaya mga ligong daga? Kaya mo lang yaw, matong lugar? Or excited mo because makahinumdum ka kung unsa ta ka-importante sa Diyos, kay mismo ang iyang buktong anak iyang gihatag para kita malungkot. Amen? Atong isingit, hallelujah! Hallelujah! For how many years nga we're living in a different ways, we're living according to the world, kung unsay gisuti sa kalibutan. Today, the fact of God's love is that He redeemed us already. He redeemed us. And that's the greatest reminder na gusto may bawahan sa Ginoo. Tanaw na to ang mga panghitabo. Amen? Amen. Kining triumphal entry. So that samtang aduna pa kita usa ka simanang ipaabot. Amen? Sa diyan si Kristo misulod sa Jerusalem, diin ang mga tao nag-andam og mga lukay. Amen? Atong hinumduman tungod kay kung gusto kita mulakaw ang Ginoong Jesucristo kanato kung bisan asa ta dapat nahibaw tag unsay mga panghitabo. Amen? Kay mo mga igsoon, kung naay mga tao no nga mayingon tagaan diligan man na mga kuan man na, pero sa diyang muhatag tag panahon bitaw no sa paghinabi kanila. Ilabi na yun kung mayingon sila nga pastor dito ba may Israel. And then during the tour, sa dito sila sa Israel, kasagaran ko na danoon na sila sa mga lugar na relevant yun sa gospel. No? Kaya pa mo mga igsoon, bisan to na maingon mo or sila nga unbeliever na sila. But the way they feel Jesus is more than the people na believe that they are really Christians. Why? Because they themselves, they walk in the place where Jesus offered himself for us to be redeemed. And that's the power when we walk with Jesus. When nagkaroon, we'll do it through faith. Amen? Muna na yun, lagpunon. Amen? Erase, cancel. Magkuyong tantanan, igsoon. Tungod kay kanang gihimo
sa Domingo sa Lukay, that is the triumphal entry. First point, triumphal entry. Mabasa na siya sa Mateo 21, verse 1 to 11, Mark 11, verse 1 to 11, Luke 19, verse 28 to 44, and John 12, verse 12 to 19. So, dili na lang na ito basahon. Pero, atong isaysay. Let us hear from the narrative side kung saan ito po, no? So, sa dihang pagsunod ni Kristo dito sa Jerusalem, this commemorates that this week or before the crucifixion, gihiled siya as king by the crowds. Amen? Pakpakan na ito ang mga Diyos. Huluya man tayo mo pinagpakan mga isyong. Nakasabot ba mo sa pangisulti na ito dire? Yeah. Si Jesus hari. Si Jesus gi-welcome. This is our Lord and Savior Yeshua. He deserved the greatest clap of all claps that we have. Kaya matod pa diha, the type of crowds, and I pray, kamo ni, hinay mo kagalingon ako ni. Kining mga tao, nga nanguha og lukay, og ilang giladlad sa gianan, din niagi ang dangking nga gisakyan sa atong Ginoo. Amen? Mao kini ang nakadungog sa milagro sa atong Ginoo. Ning linya sila sa kalsada, inubanan sa mga branch sa mga palmera, ug nagasingit, Hosanna! And blessed he who comes in the name of the Lord. That's how hungry they are to welcome the Lord Jesus Christ. Tungod kay si Kristo is already prophesied as the Messiah. And Messiah means Savior. And today, we are commemorating this because we all know that we need a Savior. We need someone that can cleanse us. We need someone that can forgive us. And this triumphal entry that Jesus did is reminding us, church, that we have hope in life. Bisan unsa ka gahigo, hinay mo tupad, bisan unsa ka gahigo, hinay mo kaugalingon, bisan unsa ko ka gahigo. We have all chances. We have hope. Dili tungod sa atong gibuhat sa church, tungod sa atong commitment, dili, but because of the Lord Jesus Christ. Now, why palm branches? What that symbolizes? Palm branches symbolizes joy and victory. That is why, church, you try to prophesy always to yourself in a gesture. Amen? Ayaw tawag sige mo. You prophesy to yourself that you are victorious. Amen? Ano? Bukod mo. Hallelujah. Muna nga, kung makakita tag mga lukay, mabitan ng uban, butangan, o lukay ng mga portahan, no? Di ba? Yan, kasagaran, suwayon pa dyan na to. Because in life, gikinahal po ang symbol. It means, na kung makakita ka sa lukay,
you are joyful, and you are victorious. Amen? O kang usapan na ito makita, ang dangki. Amen? Daghan ka na ito din yun, naghandoy tag, makapalit o kotse, makapalit tag nindot nga motor. Pero ang atong manunubos, tag-iya sa tanan, nagbuhat sa langit o salita, niyanhi na nagsakay sa langit. Amen? Why? Because you want to fulfill the promises, the prophecy, that the Messiah who will come is humble, yet adunay kahong kung adunay authority sa iyang pagabot. And this is very important for us, church. Bisag unsay atong estado sa atong kinabuhi, if you have Jesus in you, you have that authority. You don't need to wait nga mahimo kang unsa pa imong posisyon. You don't have to wait kung unsa imong estado sa imong financial or unsa imong estado sa komunidad, unsa imong gitrabahoan. When you have Jesus and you really live kung unsa gibuhat ni Jesus Christ, you have that authority. Because Jesus sacrificed himself for us to raise. Amen? And then you can read in Matthew 21 verse 9, Blessed is who comes in the name of the Lord, Hosanna in the highest. And that prophecy realizes when Jesus enters Jerusalem and the people shouted, Blessed is who come in the name of the Lord, Hosanna in the highest. Literally it happens, church. That is why when we prophesy every now and then in our lives, through thoughts, through actions, through feelings, you have to be always be positive. Because it will really happen and will always happen. Amen? So muna ang unang usa nga importante nga itong mahinuman kung kita mulakaw diha sa Ginoo nga dihang sa dihang misulod siya gani, no? Before that happens, dili yun gusto mga katawhan ilabi na yun ang iyahang mga apostoles nga moadto siya sa Jerusalem. Kaya nga, no? Jerusalem means for ang napasabot niya na mamatay siya dito. Pero kinahanglan matuman kung unsay kasulatan para kanatong tanan. Amen? Kung sa dihang misulod na si Kristo sa Jerusalem, asa siya? Paborito mo ato? Paborito niya mo ato nga to sa Mato diha sa pulong sa John 2 verse 15 and 16, Matthew 21 verse 12 and 13. Amen. Jesus overturned the tables of money changers and drove out those who were selling in the temple, declaring it a house of prayer. Jesus is stated to have visited the temple in Jerusalem where the courtyard was described as being filled with livestock. Amen? Grabe, no? Muna nga, dinhi sa itong templo mga igsoon, as much as possible, let's maintain, let's sustain holiness in this place. Where, whichever corner, you know, sugdan na ito dinhi as a gesture, as a symbol kung sa gibuhat ni Kristo. Even though we know that the real temple of God is ourselves. Amen? But to express who we are inside, we have to keep the holiness of this place. Amen? And this is a challenge for all of us. Because you cannot say, I have faith that we are all being blessed, we are being sanctified with God, but you don't even know how to respect the place where we believe that we gather to worship.
Amen? Amen? Hallelujah. You know, daghan kayo og mga bamaligya, daghan mga negosyante, unya ang mga lamisa, amen? Puno og mga money changers who changed the standard Greek and Roman money for Jewish and Terran shekels. Amen? So, dili ta maabot ng panahon ng mga igsuon. Amen? But I believe in these last days, since God is telling us already that the real temple is our body, amen? That when we keep holiness in ourselves, dili kini matumpag bisag unsay ihatag na panalangin sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili mausab ang atong pagpangalagad niya bisag unsay kapisi sa atong kinabuhi. Tungod kay kung tanaw nimo, kini mao pagitabo nga nasuko si Kristo. Amen. Kung imong tanaw nimong kaugalingon, unsa pa jud imong gipokus sa kinabuhi? Kwarta na ba gyud? Saan ka pag-overturn ni Jesus sa lamisa sa atong kinabuhi? Amen? Ang usahay, no? O dili kayo usahay. Makabless kayo ng makadungog tao mga testimony. Nadaghan kayo maayo gibuhat ng Ginoo sa itong kinabuhi. Amen? Pagsubok po palandungon na sa kadaghan sa gibuhat sa Ginoo sa itong kinabuhi. Wala tayong panahon sa pagpangalagan sa Ginoo. Amen? Kaya bang given naman ko unta na mga igsuon nga naagin tayo panalangin kaya mo mo ginahituyo sa Ginoo sa itong kinabuhi panalanginan magyuta sa Ginoo kapag kining pag-cleanse sa Ginoo sa templo nganong ka-cleanse man ang Ginoo tungkol kay nahugaw tungkol kay mga panalangin ibis gamiton sa maayong butang na makapimaya kaniya nagbuling-buling sa templo sa Diyos. Kana bang mga panalangin nato nakapahimaya ba sa Diyos o nakabuling-buling sa templo sa itong kaugalingon na makapasuko sa Ginoo? Can you imagine? Sa ilang gibuhat, there are around 300,000, 400,000 yearly nga to sa mao sa Jerusalem just to celebrate Passover. Muna gitawag ko pilgrimage. Dapat si Jesus lang yun nga nagkita sa kamaturan. That they're making, you know, sa panahon, sa season, sa Passover, gag-remind nila ipakita ni Kristo na wala na mamao ang maong pag-celebrate, pag-commemorate sa pilgrim sa Passover. Karon, how are we going to celebrate the Passover? How are we going to make sure that Jesus is cleansing the temple in us in these last days, especially this year? Kung saan man, let's grab the opportunity, church, that we will dedicate this election to the Lord by sanctifying our vote na dili dita papalit. Amen? Kung mabasa mo sa Genesis or sa Exodus nga naghisgot sa Passover where ibutang dito ang dugo aron mulabay ang kamatayon kung sa may inyong ibutang sa inyong portahan aron mulabay ng mamalitay sa inyong buto. Usahay, makasabot man ko. Pastor, di ako po na pastor. Doon sa akong bugas na.
Pero kana bang bugasa, wa ba na makadaot sa inyong kalan? And God is reminding us na dili man tayo pasagdan. Taas na siya rin duha kasi mana. Apan sa iyong pagbaliga sa buto, it cost the life of Jesus para ma-redeem tayo. So again, let's overturn the tables. Sa mga butang na wherein what na yung mamao ang itong pagpangalanan sa Diyos. Amen? Grabe ang gibuhat ni Jesus, no? Himo siya murag gamay ang latigo, iyang gihapak, gipalayas niya ang mga karnero, mga oxen, hasta itong mga lamisa niya, magipaglapay, nga salampati ng lupad, no? Yung buot ba yan, runawang kato ba yan sila na maligyag sa lampati, aron paliton sa mga tao, aron i-open, aron sa pagpapa sa ilang mga sala. Wak mamao, wak malipay ang Ginoo niya. Sahay sa itong kaugalingon, kita'y magputmo kung sa itong buhaton na pasayloon tayo sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo may isuon, paminaw sa pulo, pamati, buhata ka na magkaganda. So that you can decide what to do. Kanang desisyon na gikan sa Ginoo. Dili kay kita mo magbubuot. Mo igingon ni sa Holy Spirit, Pastor. Natot pa niya, no? And Jesus went into the temple of God and cast out all of them that sold and bought in the temple. Ang namaligya o ang mga namalitay. And overthrow the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. And said unto them, it is written, my house shall be called the house of prayer, but you made it a den of thieves. So, brothers and sisters, in these last days, let us make ourselves truly the temple of God. That whatever sa mahitabo sa itong kinabuhi, maayo man, o doon na may mga patsuway, you will not compromise what Jesus has done for us. You must commit yourselves, continue to be holy by making sure you hear the word and follow Jesus Christ. Amen? And on the last, siguro, ang ikatulong na hinumduman na ito, kining the anointing at Bethany. Amen? Hinumdum mo? A woman anointed Jesus with expensive oil in Bethany, an event that Jesus said was preparing him for burial. Why? This is significance sa tuwang kinabuhi. It's because kung dili mamatay si Kristo, dili usab siyang banaw. Kung dili mabanaw si Kristo, ang atong kaluwasan, dili madawat hangtod nato taron. Ang upat ka gospel lagi suot ka na diha sa Matthew 26 verse 6 to 13, Mark 14 verse 3 to 9, Luke 7 36 to 50, John 12 verse 1 to 8. It's the same as this is the gospel of our Lord Jesus Christ. And Matthew and Mark relate the same event but do not give the woman's name. Amen? Luke tells of a different woman, also anonymous, on an earlier occasion. And yet, kinsa man jud kay kini nga maong babae. According to John, this is Mary, the sister of Martha and Lazarus. And this is to understand the significance of Jesus being anointed on 3 occasions.
where we look at each account separately and then compare and contrast them in a conclusion. Muna nga mga kaigsunan, sa diyang hibaw si Kristo nga siya pagapatyo na, he never stopped Mary to do it because he wanted us to understand na importante tayo ang bubuhat ni Kristo in preparations kanatong tanan. Amen? That's why in this church, no? Kung ato ni siya hatagan o related lang kung unsay atong gusto bitang ipahinuon sa Ginoo, pinaagi niya maong simbahan. Bisag hibaw ta nga ug atong nonaon ba maluoy man ta magununa ninyo mo hatag mo ng mga klasiyas, mga paghatag nga sayon man ta nga kamo mismo nagkinahanglan apan tungod sa gibuhat ni Mary kinsa man ta pupukong maparehas ta sa mga ubang apostoles nga kunuhay nagpakabana apan lahi gay og mga. These are the things that happens in true to life Jesus history na makaingon ta. Na bisan unsa kasakit ka makalilisang nga iyang nadawat, adunay mga tao nga way ko kahadlok, way pagunahuna o kung sa'y mawa nila, basta ikalipay na nila ang paghatag nato sa atong manunubos. Amen? Amen. And I praise God for all the lives na padayong nagmalambuon kini nga atong ministry tungod sa maong klase sa kasing-kasing na inyong nadawat, inyong gipadayon. And I pray nga dili lang kamo magmalipayon sa paghatag. Amen. Kundi mas malipayon kamo tungod kay wa na gihikaw sa Ginoo nga tanan yung gihatag butian ka na mas labaw pa sa inyong gihatag pagbangan na to ang Ginoo. Tungod kaya ang kining kaluwasan nga dadawat atong tungod sa mao sakripisyo ni Kristo aduna ka nagpackage nga kita mo balik sa tinuod nga prinsipyo sa Dios nga kita gibuhat tungod sa iyang katuyuan. And that purpose is for us to enjoy what God has done while we are waiting for His coming. Amen? Can you imagine sa itong mga kaigsunan ng mga apostoles sa itong panahonan na bisan sa kasakit, they are so blessed. Nga mayon sila, kinabalik pa sila, mayo sa kasakit. And they even have the heart of forgiving people whom crucify them, persecute them. It's because they know where they are going. Amen. And I pray and declare for that for all of you, that you have the same kind of heart. And you will release the kind of spirit that hinders you to enjoy what you have. That is why in this Lenten season, kindly write it down in your heart. Remember this. If you are confused, ato pa ni Pastor Paul kaganina, naagi mga butang nga murag yung bugat nga nganong di mawala na despite nga nangalagad ta nganong na may mga klase sa mga problema. This is the secret church. First, you pray. Amen. Sa inyong pagkampo, huwag kausapan. Again, pray and fast. Kung ugaling sa inyong pag-ampo o sa inyong pagpuasa, by the way, na ba po yung magpuasa na Hallelujah. Wala. So, nagpuasa ka o ikaw or nagpuasa yun kay gusto mo na maka-encounter sa Espiritu sa Diyos. Amen.
Kanang tinuod. Kaya kining pagpuasa is making sure of yourselves that you can live even if you are not in this world. Gi-practice na nato ang atong kaugalingon kay kini ba yung pagkaon? This represents the world. Pero kung imong i-practice ka dili ka mugaon, it means wa kay pakialam sa kalibutan. And can you imagine? Nag-ampo ka, nagpuasa ka. Kung panalitan mga igsoon, you're doing this and you're still having a problem, then it is you have a problem already. Huwag kasabot, huwag di ka buhi, huwag di ka matinaw, born again. And then you have to inong yung dawaton si Kristo. Dahil mga butang sa imong kinabuhi that you cannot release. And it's in the Bible as well. Kung may nungdunta sa diyan si Kristo naglakaw-lakaw o nangitag mga disciple dahil usa ka dunahan na miduol diha kaniya. Gusto, ginganlan ang tanang mga commandments na di nakaingon siya na siya nakahimo niya. Kapag sa dihang giingan siya ni Kristo, may baligyan niya katigunan o gihatag na ito sa mga pobre, dili niya nga mabuhat. May mga butang na kita nagsunod-sunod sa uban, pero sa deep inside our heart, natay mga butang nga dili na ito marilis, na mo'y hinungdan sa mga consequences sa atong kinabuhi. Amen? And that is true. And I pray wala dili karon ang klase sa mga pagkakit sa atong kinabuhi. Again, nagisguta ug atong ibalik ang panahon o kita nakiglakaw ni Kristo hand in hand. Amen? Hinayang ito pa nakaglakaw neta, nagbaktas sa uban ni Kristo. Nagubanta ni Kristo sa dihang misulod siya sa Jerusalem. May ubanta ni Kristo sa dihang gi-anoint ang ihang mga lawas sa humot ka pahumot nga gibukbo ni Maria o nakiguban o sabta kung unsa ka sensitibo ni Kristo kung ang templo na niya ang bugal-bugalan o hugaw-hugawan sa mga tao para sa ilang kaugalingon. O kita nang hinaot nga tungod nini mo mga pulong pagpahinumdum sa mga gibuhat ni Kristo. So maabot nga mga adlaw sugod og ugma hangtod sa adlaw sa pagpalansan sa krus ni Kristo Jesus. Atong ma-imagine kung unsa ka binulhon kining maong panghitabo. Unsa ka maayo ang Ginoo nga sa pipila ka adlaw ato yung nasabtan nga detalyado ang gibuhat ni Kristo para kitang tanan iyang maluwas o iyang magamit sa iyang kahimayaan. Kung ang atong konklusyon karon, kung atong pag-iskutan nga kinahanglan kita adunay kagawasan sa pagpagawas sa mga butang, then mag-jealous ang atong Ginoong Kristo. Kaya kung kita ma-free niini, amen? Wag yun imposible na mabati na to nga sa tanan na itong gibuhat uban yun ang atong Ginoong Kristo. Sa tanan na itong mga kaluyahon, sa tanan na itong mga hagit, sa tanan na itong mga kalapasan, nabuhat ba na ito Uy, masayop pa mo? Amen. Nagka-problema ba mo? Mga luya ba mo? Matod pa rin sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by your yoke of slavery. Kung dili na ito na marilis mga igsoon, kita lang yun ang maluya. Kita lang yun
ang magmagulaan mo. O ayaw itaw itugot mga igsoon na tungod niya na imbis kay kita giluwas sa Ginoo aron makahatag og encouragement sa uban, mas makapandol naman hinuon ta mga igsoon. Wala nga sa atong challenge, kinahanglan aduna gitay personal transformation. Amen? Following Jesus often requires a radical shift. Amen? Hinay mo tupad, kinahanglan og radical shift. Di ba? May nga matag, pastor, hinahinay lagi mo po, lagi ko. You know, church, if you truly understand the gospel, you cannot stop Jesus to transform you. Okay. And once again, akong balik ko rin. The love of God, Jesus, our greatest hope, didn't sacrifice himself to build a church. These events of our Lord Jesus Christ is reminding us to make disciples. Let us make disciples. Make disciples. Kung sa itong ikabisihan sa itong ministry, make sure na because of that, naatay disciples. Amen? Amen. For us to be an effective disciples, for us to be an effective mentors, we must have our personal transformation. We need to do that. We cannot dili ta makapanak og mga disciple kung wala di personal transformation. Yeah. And let that transformations go and glow to us. Stop ka na dito. Ibag ko na ko niya. Mahulog ta, no? Kinalang padayon mga igsoon. Hangtod na di na mo kaihap sa inyong mga disciples. That is the only way that the love of God, that the greatest hope, Jesus Christ, mupupo ka na to. Mupadaghan ka na to. Okay, mabati and dili na kapugnan ang mga tao mubalik sa Diyos. Yeah. Mato niya sa Marcos 8:34, nag-ingon, then he called the crowd to him along with his disciples and said, whoever wants to be my disciples must deny themselves and take up their cross and follow. Yeah. Thank you, Jesus. How's your ministry, church? How's your calling in this ministry? Kung sa'yo itong commit sa Ginoo, how is it going? It will not grow without discipleship pattern of our Lord Jesus Christ. We need to sacrifice. We need to take up that cross sa atong mga sakot. Ayaw ninyo, ipasidak inyong kaugalingon nga, kahit una, kahit suon. Ang pagtungod ni Kristo na humok. Sige sa mga Yeah. judge Thank you, Jesus. sa mga tao magibutang sa Ginoo. Ni-surrender ba ko ninyo? And why you not doing this? The same to your people.
Nagidala diha sa Ginoo sa inyong mga surroundings. Puno na ninyo mga isod, kanang tanan is just a process of God for you to truly understand that you are fully transformed by the blood and body of our Lord Jesus Christ. Again, before we end this beautiful worship, God is reminding us that as we are celebrating, as we keep commemorating the season of the Lamb, God is molding more on us. Allow Him to enter Him into your life. Allow Jesus to lead you. Walk with Him. Trust Him. Be with Him. Enjoy His presence. And God will surely be victorious to all of us. And this church will be filled of greatness of the powerful event that Jesus has done in the entire world. Let us all stand and let us pray. So yun guys, inyo napakinggan ang mensahe ni Pastor Anthony Kalipusan tungkol sa Our Greatest Hope. Sana guys, na-inspire kayo at na-bless sa mensahe na napakinggan ninyo ngayon. Kung gusto niyo video na ito guys, please like, share, subscribe, click the bell icon para mag-updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!